Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Sumipot na dito sa Kamara itong controversial issue ng confidential funds laban dito sa Makabayan Black, Castro, Raul at itong si Brosas. Nagkaharap na sila with VP Sara. At pinatunayan ni VP Sara yan na malinis sila dito sa 125 million na confidential funds. Inamin pa nga nila na hindi 11 days, 19 days yun. Okay? Yan ang ipapakita kong video na ito. Grabe, intense na intense itong balita na ito ngayon. At napahiya na naman itong tatlong ito. Magre-react tayo sa video na yan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan, guys. Marami ang makaalam kung ano ang totoo tungkol dito. Okay? Like and share, sabay-sabay tayo para kakalat ito sa taong bayan. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong aware, updated sa mga balita na kagaya nito. Huwag tayong ma-mislead dito sa mga oposisyon. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. So guys, i-play natin itong video at magre-react tayo tungkol dito. The Office of the Vice President insisted that the 125 million pesos amount of confidential funds released for her office in 2022 had been spent in 19 days. So malinaw yun ha. Mali yung 11 days ni Stella Kimbo. Nabalik ulit sa 19 days. Contrary to what was previously discussed in the plenary debates in the House of Representatives. But para kasi isa yung dating plenary, in-exaggerate nila yung 11 days. Ending pala, mali yun. Budget sponsor and Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora reiterated that the actual implementation of the projects under the 125 million peso confidential fund was not done in just 11 days. Ano kayo ngayon? yung mga media na nagpapakalat na 11 days, ginasta yung pera 11 days. O ano kayo ngayon? Napahiya na naman kayo. Namali kayo. To say that the... Tingnan nyo si Inday Sara. Relax na relax. Hindi kabado. Mas kabado pa yung nag-aakusa sina Brosas, sina Raul at Castro. Office of the Vice President spent the confidential fund in 11 days. The office submits its stand that it is inaccurate, Mr. Speaker, Your Honor. The report of COA, which is the basis of the report of COA for the utilization of the fund, starts from December 20 to 31, and that is 11 days. However, Mr. Speaker, Your Honor, the implementation of the programs started on the day that the SARO was released in December 13 of 2022, which means immediately after the release of SARO, the implementation has already started. Meanwhile, the budget sponsor also said the OVP has not received the Audit Observation Memorandum or AOM for the OVP with regards to the utilization of 2022 confidential funds. However, the OVP takes notice of and also welcomes the AOM. As to the AOM on 2022 for the confidential fund expense, the OVP has, as we speak, the OVP has not received any AOM from COA. And in case there is an AOM to be issued by COA, the OVP will respond to the AOM and provide any information or additional documentation as may be necessary. So, ibig sabihin, you ask the COA. Diba? Kahit nga si VP Sara, hindi pa niya na-receive yung AOM. Pagkatapos niya ma-receive yun, that's the time they can give also their side. Their opinion sa kanilang ginawa ng COA. The OVP lets the Congress decide whether to approve or not its 500 million. Ending naman, itong si VP Sara, hindi siya namimilit kung hindi nyo i-approve ang 2024 budget. Kinukulit pa nga siya dito sa Makabayan Black eh. Sabi niya, what if, tanggalin ko yung 500,000 confidential funds.
Oh, is there any violent reaction? Yan ang sabi ni Castro. Ini sabi ng grupo ni na kampo nila VP Sara, kami ay magpo-propose lamang. It's up to you kung i-approve nyo o hindi. Di ba? Oh, anong kasalanan dyan? Humble nga ang kampo ni VP Sara dito eh. Pesos amount of confidential funds request for 2024. So walang magiging violent reaction. No, ito na. Ito. Pag tinanggal, halimbawa, yung 500 na confidential funds sa Office of the Vice President. Oh, wala ba daw violent reaction if tatanggalin ang 500,000 na confidential funds? Now, ang tanong ko sa iyo, Castro, may violent reaction ka ba kapag i-approve ang confidential funds na 500 million? Ha? Na alam natin na itong confidential funds ay gagamitin ito for security reason. Ano ba yung security reason? Isa na dyan, yung mga kalaban sa gobyerno. Gagamitin ito. Hindi pwedeng isa publiko dahil malalaman ng mga kalaban ng gobyerno kung ano ang gagawin. Di ba? Oh. Ang tanong, sino ang kalaban ng gobyerno? Franz Castro, sumagot ka. Sino ba yan? Can you still pursue the implementation of these programs and events without this confidential fund? The Office of the Vice President can only Oh, yan ang sagot ha. Can only propose. Hindi kami mamimilit. Yan ang ibig sabihin. propose on how they will do the job. And as of this time, with the development of what the Honorable colleague has mentioned, the Office of the Vice President again would submit to the wisdom of Congress. The House of Representatives has finished the sponsorship and interpellation period for the 2024 proposed budget of the OVP. Rosa Licos. Ayan. So nabalitaan ko, lusot na sa Kamara itong 2024 budget. So sino na naman ngayon ang iiyak? Ito na namang Makabayan Black na ito. Silang tatlo. Raul Manuel, ako pa sa inyo, yung energy ninyo na lagi ninyong binabantayan itong VP Sara, ang energy ninyo sa lagi ninyong pagputak-putak dyan sa pangingialam sa trabaho ng Vice Presidente, itulong nyo na lang yan sa taong bayan. Ha? Itulong na lang yan sa taong bayan. Dahil kayo ang nagpagulo sa isipan ng ating karamihan. Ha? Kaya nga, ang Pilipinas ngayon ay divided. Diba? Kasi dahil sa mga taong, yung mga taong bayan rin, iba natin na madadala sa kanilang mga brainwashing ba? Oh. So magtagumpay sila dyan. Pero namulat na ang mga mata ng taong bayan. Ayaw nang paniwalaan kayo. Oh. May tanong lang. Ilang years na kayo dyan sa Kamara? Kayong Makabayan Black. Di ba? Ilang years na kayo? Ay wala akong narinig na mabuting nagawa ninyo. Puro lang kayo kontra sa gobyerno. Bakit ba? Ha? Yan ang tanong, bakit? Dahil ba dito sa confidential funds? Meron bang masagasaan dito? Kaya ayaw nyo? Kaya binaliktad ninyo na magbukha tuloy madumi ang trabaho ni VP Sara dahil dyan sa confidential funds. Ha? Ginawa nyong rason yung confidential funds. Ha? Kasi ayaw nyo ng confidential funds. Tanong ng bayan, bakit ayaw nyo? Ha? Tinawag yan ng confidential for security reasons para gagamitin sa kalaban. Sino ang kalaban ng gobyerno? May tanong ko lang, Castro, Raul, and Rosas, are you part of the government? Bago kayo
nakapagsalita dyan sa kamera, ibig sabihin, you are part of the government. Ang tanong, bakit tutol kayo sa confidential funds? Ha? Bakit ayaw nyo sa confidential funds? Gagamitin yan sa kalaban ng gobyerno. Bakit ayaw nyo? Maitanong again. Let me ask you again. Kalaban ba kayo ng gobyerno? Kung hindi, bakit kayo galit sa confidential funds? Yan ang malaking tanong. Kung kalaban kayo ng gobyerno, natural lang na magagalit kayo. So, are you with the government? O kontra kayo sa gobyerno? Taong bayan, comment, react, ano ang masasabi nyo dyan para pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Give your thoughts. I-comment nyo. Ano masasabi nyo dito sa tatlo na ito. Okay? Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. So, see you in the next video. Have a great day. God bless inyo lahat.